Kumusta mga brad? Sa paglabas nga po ng CF Moto 150 SC, nilabas din po nila ang kanilang pangmalakasang retro sport bike na CF Moto 500 SR VOOM na masasabi nga po nating napakagwapo din. Marami nga po ang nagsasabi na para sa isang 500cc na sport bike tapos may presyong 383,000 napakamura na daw po nito kung ikukumpara doon sa mga katunggali niya doon sa The Big Four. Pero sabi naman ng iba, tama lang daw yung presyo niya kasi nga made in China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa paglabas nga po ng CF Moto 500 SR VOOM, marami din talaga ang natuwa. Well, bukod kasi sa napakagwapo ng mga motor na nilalabas nila, affordable din po yung presyo ng mga motor nila kumpara doon sa mga katunggali niya. Yun nga, sabi ko doon sa mga The Big Four, sa presyong 383,000 pesos, mapapasayo na ang motor na ito. Di hamak na mas mura kumpara doon sa mga Japanese brand. Kaso lang hanggang ngayon nga po may mga tao pa rin na duda sa makina niya or duda sa quality niya. Pero marami din po ang mga taong nagpapatunay na quality din talaga ang brand na CF Moto kahit nga po galing siya sa China. At ayon pa nga po sa mga prediction nila, hindi daw magtatagal tatalunin na daw ng mga Chinese brand ang mga Japanese brand. Yun nga po yung sabi-sabi nila. Kaya dahil dyan pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang CF Moto 500 SR VOOM na mayroong 499 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 4-cylinder. Yes po, inline 4 po ito. Dual overhead cam with 16 valves. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 77.8 horsepower, 12,500 RPM, 49 Nm of torque at 10,000 RPM. Na ayon nga po sa mga checkwang putso na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 210 km/h. Pero dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, panigurado o abot na ng 300 kph yan. Aba, syempre ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangkay ay kaya magkarga ng 15.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 20 km/liter. So para nga po sa isang 500cc na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/70 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake or dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito po ay naka-dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay mataas sa 795mm at 140mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 194 kg. So hindi rin po talaga basta-basta yung bigat niya. Pero pag tumatakbo na yan, magaan na yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At hindi nga po katulad sa ibang mga sport bike na may maangas na dating or may maangas na muka. Yung pagmumukha po nito parang may lapat ng pagiging classic or modern classic. Katulad nga po sa mga sport bike nung 80s at 90s na may pabilog nga po na ilaw or dalawang pabilog na ilaw. Yan nga din po ang isa talaga sa mga nagpagwapo sa kanya. Oo, gwapo din naman yung iba. Gwapo din to. Ikaw na lang siguro hindi. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display. At dito nga po sa instrument panel niya, pwede ka na mag-navigate or pwede ka nang gumamit ng navigation system. Google Map ba o di kaya Gulo-Gulo Map, pwede ka na gumamit direkta dyan. At meron din po itong Smart Connect na ayon nga po sa iba, wala naman daw talagang connect. Kaya neck-neck nyo. Pero ito may connect to sapagkat meron din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At kung mapapansin nga din po niyo sa may harapan sa kanyang manibela, meron na po itong steering damper na kadalasan nga pong ginagamit doon sa loob ng truck. I mean sa loob ng racetrack. Baka kasi iba yung pagkaintindi ng iba. Mahirap na. At oo nga pala, meron din po itong slipper clutch at quick shifter. At hindi rin mawawala ang kanyang TCS o traction control system. O diba? Kompletos ricados talaga. Pero dito,
kumpletos Ricados din talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga Checkwang Putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre hindi lang yan nag-iisa, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at nakakalungkot mo pong sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At para doon sa mga taong masyadong seryoso sa buhay, wag nyo na lang seryosohin yung pinagsasabi ko. Kung may common sense ka, magigets mo din naman. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang motor nga po nito ay nagkakahalaga ng 383,900 pesos. Murang-mura nga po kung ikukumpara doon sa mga katunggali niya, doon sa mga Japanese brand. Sa ngayon nga po, marami talaga ang nagsasabi na quality naman daw itong CF Moto na brand. Pagdating po kasi sa mga racing, may napatunayan na po sila. May pinag-champion na din po sila. Kaya kung sakaling nagbabala ka na bumili, or kung alin man doon yung gusto mo, bilhin mo na. O di kaya ipabili mo kay mama. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na maraming pera, tapos allergic ka pa sa mga Chinese brand, syempre doon ka talaga sa mga leading brand. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Mamili ka na lang doon sa apat na yon. Or kung gusto mo, may iba pa din namang mga brand. Basta kung saan ka masaya, doon ka. Your money, your choice. Ay hindi pala, money pala ng mama mo. At panigurado hindi lang po yan ang mga motor na ilalabas ni CF Moto. Maraming motor pa ang ilalabas nila. Same din po sa ibang brand, marami pa ang motor na ilalabas nila. Maraming motor, mas maraming choices. Maging maingat ka na lang sa pagpili para sa bandang uli, hindi ka magsisi. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.